yung kanya pong interface, meron po tayo ditong 3D graphics para makita niyo po yung inyong output at inputs. Dito naman po yung operation panel, dyan po tayo magpipindot ng kung ano po yung push button, selector switch o makikita natin sa lamp display. Meron po dito tayong image table o yung pong atin pong table po na kung saan makikita natin kung ano yung activated. Dito naman po sa portion na to, dyan tayo maglalagay ng program. So kung magpo-program na kayo, ganito po yung magpo-program. Click nyo lang yung edit ladder, tapos po, pwede nyo na pong lagyan ng, dito po sa baba, meron kayong makikita dito na parang codico. Ito po yung normally open contact na F5, pwedeng F5, pwedeng normally open contact na symbol. Tapos click lang natin, lalagyan natin ng ano ang address na gagamitin natin. Ano bang address ang ginagamit natin? Kaya gusto natin push button, edi X20, click OK. Tapos po, lalabas dyan. Then, kung gusto natin na diretso lang ang paggaganahin ng X20 itong supply, Y0, lagyan nyo lang po yan ng, ito po, itong coil na to, F7. So, Y0. Pag ginawa natin yan, kailangan muna natin i-convert F4. Tapos po, ay saka po natin siya i-online right to PLC. Parang, ang mangyayari dyan, mag-run siya or magsisimulate siya as if meron kayong PLC na nirarun. Pero hindi naman tayo nakakonect sa PLC talaga. Meron tayong virtual PLC. Para kapag kahit nasa bahay kayo, makapag-testing kayo, ay paano nga ba ito gagana? So, sir, ibig nyo sabihin, pwede po yung pwede pong pag mali po ang inyong nakikita rin na. Oo, makikita nyo sir. Pagka ko yan, ay mali yung ginawa kong sequence, ibig sabihin baka bubaguhin ko. So, ang sabi ko nga sa inyo, suggestion ko, isusulat nyo muna sa papel. Kasi syempre, para makita nyo, ay parang may mali ako dun sa, i-visualize nyo. Pag ito yung napagana ko, ito ay mag-activate. Yung mga ganun ba? Nakasulat siya sa papel. Para pagka ininatag mo siya sa program, kahit pa paano, sequentially, tama na siya. So, bibigyan niyo kami ng software niya? Yes, sir. Opo. So, next po natin ay, i-click po natin itong right to PLC na click na. Then, saka po natin paganahin o pa-i-run. So, paano ba i-run niya? Nakita niyo po may green dito na kulay. Ay, meron po dito run na kulay green. Ibig sabihin, okay na yan. Click lang natin itong, kunyari, click natin yung mali, walang gagana. Pero pag-click natin to, yun po yung, parang meron kayong inactivate. Kasi inactivate niyo yung X00, sa ladder diagram niya, naka-series lang siya na mapapagano natin yung ating Y0. Okay po ba? So, paano naman to? Itong conveyor na to, Y1. Kung direct lang yung control natin, lahat sila may kanya-kanyang corresponding push button, nilagyan natin ng, edit lang muna natin yung ladder. Lalagyan natin siya ng X21. So, X21, X21, tapos ay yung normally open contact, kagaya yung ginawa natin kanina. Pwede diretso na para po mas madali po sa atin. Itatag nyo lang Y1, tapos mamimili po kayo dito. Ito po ay coil. So, okay. Huwag kayo magkakamali ha. Pagka input, normally open contact or normally closed contact. Pagka naman output, coil yan. Okay po. So, again, ang gagawin natin, papaganahin natin itong conveyor forward. So, gusto natin, i-push naman to. Meron tayong pusher dito. So, sabi dito, ang gusto natin makapagpagana ng pusher is itong sensor. So, ang gagamitin natin ay yung address na X0. So, X0 na sensor, magkakaroon tayo ng output na Y2. So, output na Y2, okay. Tapos po, ilalagay lang po natin sa, ang problema dyan, naandar pa yung ating conveyor. So, maganda siguro kung pwede kaya yun, lagyan natin ito na parang interlock na yung ating X0
nag-operate, papatayin niya yung conveyor. Parang ganyan yung sequence, no? Para hindi siya pagalaw-galaw. No? So, testingin natin siyang i-online, right to PLC. Okay. Ay! Mali. Ang ginawa ko, direct ko sa PLC, hindi ko na-convert. Convert mo muna, ulit-ulit tayo. So, X, convert, edit ladder, X, tayo ng 21, tapos normally open contact, tapos X0 na normally close contact, tapos yung ating Y1 para sa conveyor, okay, tapos yung X0 yun yung magiging input natin para sa pusher Y2. Yan yung ginawa natin kanina. So, okay yan. Co-convert lang po muna pala natin. Convert F4, yun yung parang hindi mo na magagalaw. Parang, ano ba yun? Parang yun yung ready siya para i-submit sa, parang compile, tama yung term. Parang ready siya para i-submit sa pag-upload or pagbibigay sa kanya sa pag-write sa PLC. So, write to PLC or online natin write to PLC. So, testingin natin yung operation na yun. So, lagyan natin daw ng push button na X20. So, gagana siya pagka yung conveyor mo, nilagyan natin ng dito. Yun. Tapos may kukuha pa. May pa-duwende pa siya. So, yung ano natin, yung kumbaga yung PLC natin, depende yun sa logic na naisip natin. Kung gusto natin mas unang aandar yung conveyor o dire-diretso na siyang naandar yung conveyor, pwede kang gumamit ng dominant on and off na latch. Yun yung pag-uusapan natin sa susunod na sequence para kumbaga mas ma-enjoy niyo yung paggamit nitong mga PLC na tawag din na software. So, ayun po muna. Stop sharing ako dito. Parang maganda sana kung magkaroon pa tayo ng mas mahabang oras sa lecture. But siguro online na yung sunod, then i-ano natin.